pinictura nila yung lugar. At sila naman daw ay talagang nag-aaral ng pondo. Dahil dito sa lugar ng barangay nakita nila, nang pumunta sila dito ng Habagat, pinannounce ng ating pinakamamahal na president, Noynoy Aquino, na naglalaan sila sa mga ganitong area na maglalagay sila ng 3 stories. Iyon ay hindi naman namin muna pinamamalita, pero yung makalawa, nandito yung taga-diin na nag-service sila at kinunan nila yung area. Iyon ang pinakaano namin. Kasi unang-una, nung Habagat, ang sinabi sa akin ni Mayor Herbert Bautista, ano ba talaga ang mga problema ng silangan? Ang sabi namin, ang pinaka-number 1 na problema ng silangan ay yung mabababang lugar, at ang kailangan naman talaga namin, retaining wall, hindi na yung riprap. Hindi ko pwede sa aming lugar ang riprap. Kasi ilang bilis natin yung lugar namin, natasayang na ang budget ng gobyerno. Pag sinabi pong riprap, yung retaining wall, ang riprap kasi yung parang bato lang na patong. Diba? Ganun lang yung sistema. Pero yung retaining wall na tinatawag, sabi nga ng DNR, dike. Hindi. Daanan. Then, puro bakal na gulili yung tinatawag na mahirap na di ba yun. Kasi, mayroon na kasi kami nasubukan itong humanity riprap ang ginawa dyan. Halos maubos yung kanilang yung overfall. So, ngayon, nag-usap-usap kami na tutulungan namin kayo para magawa ng paraan ng city. So, nagawa ng paraan ng city, hindi na siya bumigay kasi retaining wall na. Kaya kailangan talaga dito sa parang silangan. Retaining, hindi yun riprap na sinasabi at masasayang ng ang pera ng gobyerno. in terms po sa livelihood, ano po yung mga Sa livelihood, marami tayo Ang inyong lingkod, bilang bagamat hindi akong kawitin ng livelihood, nagpo-proyekto tayo sari-sari. Meron tayong dishwashing livelihood sa paggawa at downy, sa paggawa ng downy. Yan. Tapos yung paggawa ng powder. Sa pag mag-livelihood kami, tatlong bagay ang binibigay namin. Dishwashing, liquid, then powder. Yun ay sa isang project lang namin. Gaya sa 9, bukas, alalahanin nyo, bukas meron tayo. 8 o'clock to 11 o'clock, meron kami yan. Pro Consiala, Alimidalya. Then, pag sa Sito Kumunon. Pagdating ng 1 o'clock, dito naman kami sa Tagumpay. 1 o'clock to 3 o'clock. Yung tatlong bagay na yun. At marami pa tayong mga proyekto na ginagawa. Sabi ko nga, yung tinatawag na ang muli. Yung muli, yung mobile library na mga estudyante. Nagbababa naman tayo ng mga books. At mayroon tayong mga teacher na nagtuturo. Kunyari, limang school na magsasama-sama doon sa area at sinasabayan namin ang pagbibigay ng books. Then, mayroon naman tayong mga proyektong libreng kasalang bayan. Yun ay talagang hindi na talaga nagbabago na sila. Saan po gaganapin yung kasalang bayan? Kasalang bayan, katatapos ko lang. Noong September 15, katatapos ko lang, mga higit 100 couples. Saan po Naganap doon sa copy ng state. Yan ay yung panahon na birthday ko kasi yun. 14 yung ginawa ko doon. Libreng kasalan. Free merienda yun. Kasi bilang birthday ko. Kaya nagpunta tayo ng counter yung nakalagay sa ito kahit pansit man lang at mineral water at saka sandwich, okay na yun. Diba? Sa education naman, yun na nga, yung muli, di ba? Sa muli. Kasama dyan, may committee dyan sila gawad na Genova. Pag may mga project tayo tungkol sa mga ganyan, kinukontak naman natin ay si kagawad ng Genova. Ito mga proyektong ito ay nanggagaling sa isang counselor na mag-ama. Consiala Alimidalya and former counselor Ramon Toco Medalla. Doon natin hinihingi yung mga proyekto ito. Doon natin hinihingi yung mga proyekto. Then, nagkakaroon naman tayong anti-rabies. Yung sa health naman. Sa health, nagkakaroon naman tayo ng mga anti-rabies injection ng mga aso. Yearly may inaalagaan ko. Dahil sa veterans, alam ko kung kailan ako papalit.
kunyari yung aso doon, ini-injection namin yearly na 300. Pag alam ko na, magpapalala ko sa kanila, bababa na ako ng yung mga aso nyo na kailangan ng injection. Hindi ko kasi ang injection ng mga aso. Then, kaya niya sa baging condition, nagkakaroon din sa akin. Baging condition, nagbababa din tayo niyan. Gano'n na po karami yung population ng barangay Bagong Sumayakan? Laki na kasi ang butante natin ngayon, kung hindi ako nagkakamali, nasa abo baka abutin tayo ng 25,000. Nakita mo na. Wala pa kami master list na galing sa kanya. Ito yung tao. Diba? Sa Quezon City po, at pang ilan po siya sa malaking Siya ang pinakamalaking last area ng barangay Silangan. 500 at sa lahat, sa dito sa distrito, ang pinakamalaki last area ang barangay Silangan. flat area po. Pero sa dami ng tao po, Sa dami ng tao, hindi ko masasabing itong pinakamalaki kasi ano pa lang nasa 100 Apat lang ang bagong Silangan. Ang pinakamarami pa yata. Commonwealth. Commonwealth, tapos bata. bata. Bagong Silangan. Kasi marami pa kami betang dito. Marami pang bakante. Puro pa lang po. Marami pang bakante. Kaya kadalasan nga dito dinadala sa amin yung mga dinidimol kaya namin po dito. Kasi yung mga may-ari, kailangan yung mga yan. Ma'am, ano po yung mga accomplishments niyo na po? Kasi marami na po kami nakikita. Talagang i-picture na lang po namin. Sige, na-picture nyo na lang yan. Opo, yan na lang po. Oo, kasi hindi lang yan eh. Nandiyan pa na, hindi pa naka-quadro. Okay po. Ma'am, ito po. Matanong lang po namin, magkano yung binibigay na pondo sa barangay? Sa ngayon, 36M. Ang tira ng barangay. Saan po nanggagaling yung 36? Yan, sama-sama rin naman kasi ng gaya ng mga active na mga tao. Kung magkatalo, bumabalik din. Bumabalik. Hindi naman totaling yun na nga, sa population din, malaking bagay na naitutulong. Kasi may binabasihan sila. Kunyari, yung mga nakamusto, ganito lang. Kasi nung panahon ko, first time naglang ako, ang budget namin ay nasa 22M. Doon, nung nag-usap-usap kami, bilang barangay isa, napipilitin namin manusran mga tao. Kaya talagang nabasihan namin na talagang totoo pala na ang mga registrarong tao ay nakakatulong din doon malagdagan ang aming era. Na? Ma'am, kung okay na po, pwede po ba namin malaman kung magkano po yung salary na natatanggap? Ang salary, magawa, ito na. Ang salary namin ay nasa 15. Kasi may 10. 15,000. Nalito kami. Live view?